kang faithful sa aming buhay. Alam namin, Panginoon, through your word this Sunday morning, we believe na patuloy kang maungusap sa puso ng bawat isa sa amin. In Jesus' name, tayo lahat magsabi ng Amen! Praise God! Malayo po tayo makakaupo. Sa hindi po nakakilala sa akin dito, ako po si Pastor Jace. Ako po ang anak ni na Bishop Ferdy and Rev Ishbel. So every Sunday po kasi ako po ay nasa Cabuyao, Laguna. Pwede na po kayo makaupo. Every Sunday nasa Cabuyao, Laguna po ako dun sa ating pioneering church doon. But I was given this time and opportunity na makapag-preach sa inyo ngayong Sunday morning, last Sunday of the month. Masaya ba kayo? Amen. Alam niyo po, if this is your first time na dumating o makasama sa ganitong gathering, ang binanggit niyo po na pagbati sa inyong katabi ay ito po yung tema ng church natin ngayong buwan na ito. And this is the last Sunday na kung saan meron po tayong theme about, pakita natin, salt and light. Come on, say it with me, salt and light. Okay? And ito yung sinasabi ng Matthew chapter 5, verse 14 to 16. Anong sabi? Kayo ang salt ng mundo. Kayo ang ilaw ng mundo. Alam niyo po, napaka-interesting dahil after po ng verses na yan, nung binanggit to ni Jesus sa mga tinuturuan niyang mga tao, next verse po, pagdating ng verse 19, sinabi niya naman, kaya tatawaging pinakamababa sa kaharian ng langit ang sinumang hindi sumusunod sa pinaka hindi importante sa mga utos. I don't know if you are reading your Bible po, kung tayo nagbabasa ng Bible, pero pwedeng para sa atin, merong mga utos doon na parang mas importante to, tas parang merong mga hindi. Pero ang sabi, yung sino mang hindi sumusunod sa pinaka hindi importante sa mga utos, at nagtuturo na, ganito sa mga tao, na hindi nila talaga ina-apply sa kanilang buhay yung tinuturo nila, sila daw yung tatawaging pinakamababa sa kaharian. Pero tatawaging dakila sa kaharian naman ng langit ang sino mang sumusunod saan sa mga utos na nagtuturo nito sa iba. Alam niyo po, bilang preacher, kahit ako po, nagulat po ako kasi nung pagbuklat ko na talaga ng Bible and halos araw-araw tayo na nagbabasa talaga ng Bible, tumimo po itong verse na to sa puso ko. Kaya actually, hindi po lahat sa church na ito preacher. Dahil bakit? Next slide. Ang preaching po ng Word of God, merong mabigat yan na price, na halaga, Kung saan kapag ikaw nangaral ng salita ng Diyos, pwedeng may kapalit yan na negative or positive din sa buhay mo. Kasi kung nandito lang po ako at nagpe-preach nga ako, na hindi ko naman ina-apply sa buhay ko yung isang bagay, baliwala yun. Ano ibig sabihin nun? Pinakamababa daw ako sa kaharian sa langit. Di ba? Pero kung ina-apply ko naman tong bagay na to sa buhay ko, then ako daw ay dakila sa langit. Kaya actually, kung titignan natin, pagdating sa kalangitan pala, next slide, meron tayong makikita ngayon na ranking sa kaharian. Sa kaharian ng Diyos, merong highest, merong lowest. Okay? And then, meron din namang entrance to heaven, na kailangan makapasok ka muna bago ka mapabilang dun sa lowest ranking at sa highest ranking. Di ba? Ngayon, meron ditong mga hindi makakapasok daw sa kaharian ng Diyos. And makikita natin yan ngayon sa verse na susunod, verse 20 ng Matthew chapter 5 na ito. Sabay-sabay nating basahin po mga kapatid. 1, 2, 3, go! Sinasabi ko sa inyo, kung katulad lang ng pagsunod ng mga teachers ng law at mga Pharisees ang pagsunod nyo sa kalooban ng Diyos, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Alam niyo po, pwede niyo tinatanong sa akin, sino po ba, pastor,
ito pong mga Pharisees na to at teachers ng law. Nung panahon po ni Jesus, meron pong mga religious leaders nung time na yon. So parang mga pastor din talaga sila at that time, mga tagapagturo sila ng law, pero actually sinasabi ni Jesus, sila yung mga taong hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. So kung kanina yung graph natin, ay wala pa doon yung mga tao o yung mga pumapasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon, lalagyan natin. Ano? So, makikita natin, kapag may nagtuturo ka at ginagawa mo daw, anong sabi? Highest. Okay? Kapag nagtuturo ka pero di mo naman ginagawa, lowest. Okay? Ngayon, hindi daw naman makakapasok yung mga teachers of the law nung time ni Jesus. Teka, bakit po? Nagtuturo naman sila. No? Tama po kayo, nagtuturo nga sila ng law. Pero more than not doing, bukod po sa hindi naman nila ginagawa yon, actually, may issue sila sa kanilang puso. Alam niyo po, si God, He values true purity. Ibig sabihin po nito, pinapahalagahan ng Diyos ang tunay na kadalisayan, na udyok ng tunay na pag-ibig, kesa sa teknikal na pagsunod sa panuntunang nag-uudyok ng espiritual na pagmamataas. Sa madaling salita, kaya mo lang ginagawa yung bagay na yon, o kaya ka gumagawa ng isang bagay dahil nasa Bible, plus may kasama. Ano yon? Gusto mong magpa-impress? Sumikat, makita ng iba. Wow, si brother, wow, si sister, ang banal niya, talagang grabe yung devotion niya kay Lord. No? Makikita natin na meron kang intention na mali. And mga kapatid, ito nga yung topic natin ngayon. Isang bagay na hindi nakikita. Hindi nakikita ng katabi mo? Tignan mo katabi mo. Hindi mo nakikita ngayon? At pwedeng hindi niya rin alam sa sarili niya na meron siya nun. Ano po yun? Heart issue. Diba marami ho ngayon, hindi nila alam, meron pala silang high blood. No? Diba may mga ganon? Okay, inaatake na pala sila sa puso. Pero hindi po yun yung topic natin ngayon kung hindi tumutukoy po ito sa heart issue dahil may issue po ang puso ng bawat isa sa atin. At kung paano tayo lalapit sa Panginoon, alam niyo po, hindi sa panlabas na nakikita ng mga katabi natin. Pwedeng 2 beses ka naligo ngayon. Sinong naligo ngayon? Taas kamay. Okay? yung mga nag-toothbrush din naman ngayon. Ano? Okay? Yung sinuot mo talaga yung best mo, pinlansya mo pa yan, 1 oras na, no? Kaya unat na unat talaga yung damit mo, no? Nag-prepare ka, pero alam niyo po, hindi doon nakatingin talaga si Lord. Pwede nakatingin yung katabi mo. Sabi nung asawa mo ngayon, ang gwapo ng asawa ko talaga ngayon. Sinong gano'n, no? Ay, wala nag-a-agree sa akin. Pangit daw yung asawa niya ngayon. wala sumasagot, ano? Pero, tingnan niyo po, ano, sabi ni Lord, sa isang propeta niya po, in the Old Testament, 1 Samuel chapter 16 verse 17, sabi niya, tingnan niyo po ano, di ako tumitingin gaya ng mga tao. Ano daw? Hindi siya tumitingin kagaya ng mga tao. Saan daw siya tumitingin? Sa itsura kasi tumitingin yung mga tao. Ang sabi ni God, sa puso ako tumitingin. Okay? Now, alam niyo po, may heart issue tayong pag-uusapan ngayon. Walang iba nga po kung hindi ang tinatawag po na salitang worldliness. Sabihin nga natin, worldliness. Sa Tagalog, para ramdam, makamundo. Okay? Sinong mga tinamaan dito? Makamundo! Parang ako yun, pastor. Teka, parang issue ko ata yun sa puso ko ngayon. Alam niyo po, worldliness is actually hindi po yung nakikita sa atin externally. Diba? Ako meron akong ano ngayon, no? May bling-bling ako, diba? O kaya baka mas mahal pa yung suot nyo sa suot ko, no? Baka yung ano mo ngayon, yung brace mo ngayon, bago, 40,000 yan. Wow, kaya mo,
ngiti ka ng ngiti ngayon, di ba? O kaya may bago kang sasakyan, kaya tingin mo, worldly ka. Actually, hindi po yan external na issue. Okay? Dahil, next slide, pwede kang meron ng mga ganito ngayon. Next slide, please. Meron kang bagong cellphone. No? Sino may bagong cellphone ngayon? No? O kaya, bagong sapatos. Kasi may ikakasal, di ba? Pwedeng ganun. O kaya, may bago kang bag. Pinost mo pa sa Facebook mo. Pinapahili mo pa sa mga friends mo. Okay? O kaya nakikita nung mga bago mong mga katrabaho, meron kang bago na naman na relo. Pero alam niyo po mga kapatid, itong mga bagay na external na to, hindi ito talaga yung masasabi natin kagad, worldly kagad yung isang tao o makamundo talaga ang isang tao. Dahil bakit? Lahat naman tayo lumalakad sa mundo. Amen? Kung di na ho tayo makamundo, di na tayo magtutoothbrush, di na tayo maliligo, di ba? Kung gusto nyong wag maging makamundo, sino gusto nyong mauna na sa langit? Ano? Wala naman siguro ho, di ba? Pero the thing is, makikita natin, pwede ho pala tayong mabuhay na pwede namang wala ka nung mga bagay na yan. Sabihin natin, Pastor, talaga pong wala ako ngayon. Mga kapatid, next slide. Pwede po tayong maging mahirap, pero meron tayong makamundong pananaw. Pwede naman din po, no, na walang laman yung bulsa mo, katulad ko ngayon, walang laman ang bulsa ko. No? Pero, merong kasakiman, saan? Sa puso mo. Nakuha niyo po ako? Heart issue. Sabihin nga natin, heart issue. Kaya, kung titignan natin ngayon, yung sinabi ni Jesus, next slide please, na sa Matthew chapter 5, verse 13 and 14, hindi niya sinabi na kayo ang mundo or kayo ay makamundo. Hindi niya sinabi yun. Ano sinabi? Kayo ang salt. Ibig sabihin, ano po yun? Ibang elemento kayo sa mundo. May kakaibang bagay sa inyo na hindi taglay-taglay ng mundo. Nakuha natin? And ngayon, hindi po tayo magtuturo. Yung sa katabi mo, di ka magtuturo. Okay? Kung sino yung may sintomas nito, tanging ikaw lang ang nakakaalam at si Lord. Okay? Meron tayong didiscuss ngayon. Next slide, please. 5 sintomas para malaman kung tayo ay worldly or nagiging worldly. Base po sa Matthew chapter 5. 5 sintomas. So, sino ditong mga nagpa-doktor na? Di ba? Di ba meron sila yung stethoscope nilalagay sa puso, no? Next slide please. Pasundan na lang ako. Okay? Nilalagay sa puso, di ba? Para malaman, ano kayang pintig ng puso nito? Anong issue niya sa puso niya ngayon? Alam niyo po, marami tayong issue. Hindi lang alam nung katabi mo, pero pwedeng alam mo na rin, meron kang dala-dala sa sarili mo. Ayaw mo lang sabihin sa mga taong nasa paligid. No? Pero kailangan, malaman natin to para mabigyan ng lunas. Amen? Para hindi na kagad gumrabe sa buhay natin. Amen? Next slide. Alam niyo po, all over the news around the world, ang dami pong mga news na kung saan pinapatay nila yung mga mahal nila sa buhay para na lang ho sa pera. Meron hong isang lalaki dyan sa news na kung saan nakita niya yung kapatid niya na binubugbog niya yung nanay niya. Ginawa niya, pinatay niya yung dalawa na yun. Ano? And then meron din naman dyan po na kung saan sa mga news, para lang sa ginto, papatay talaga sila ng buong pamilya. May mga cases na ganon. Or dahil sa galit, hindi naman pala totoo yung pangyayari. Napatay po nila yung mga taong mahalaga sa buhay nila. Ngayon pwede nating sabihin, Pastor,
hindi naman po ako ganon. Pero actually, pwedeng may ginagawa po tayong pagpatay. Hindi pisikal, pero tinuturo ni Jesus ngayon, pwedeng sa ating mga puso, pumapatay na rin tayo. Next slide. Ang sabi niya, narinig nyo na sinabi sa mga ancestors nyo, huwag kang papatay. Pag pumatay ang isang tao, hahatulan siya. Next verse. Anong sabi? Pero sinasabi ko naman sa inyo, hahatulan ang sinumang magalit sa kapatid niya. Now, alam niyo po, kung titingnan natin ngayon, kanina pagpatay yung tinutukoy. Bakit ngayon nagagalit na? Inihahambing ngayon, ang pagpatay ay katulad din ng pagkaroon natin ng galit sa kapwa natin. Tuloy natin. Mananagot sa Jewish Council ang sinumang mang-insulto sa kapatid niya at sinumang magsabi ng bobo sa kapatid niya ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Now, tignan natin maigi muna. Yung naka-highlight dyan na magalit sa kapatid niya. Sino po dito may kapatid? Ako po walang kapatid, so safe ba ako dyan? No? Wala akong kapatid, Pero alam niyo po, yung tinutukoy na kapatid dyan, hindi po mismo literally yung physical na kapatid natin. Pero ito po ay tumutukoy, una sa lahat, doon sa kapwa mananampalataya natin. Kapatid na kung saan, alam mo, kasama mo siya sa church, o kaya naglilingkod siya kay Lord, may personal siyang relationship kay Lord, And then, nagagalit ka sa kanya. Okay? Anong sabi niya? Anong sabi dyan? 3 bagay po yan na kung saan makikita natin nag-i-increase yung intensity. Next slide. Ano yon? Anger. Galit. Yan yung unang sintomas na kailangan nating makita. Meron ka bang galit ngayon sa puso mo, kapatid? O walang sisigaw na, opo, meron! Walang sisigaw na gano'n, ha? Okay? Pero alam mo yan sa sarili mo. Meron bang mga taong ayaw mong makita, pinag-iisipan mo ng di maganda sa mga oras na to o sa mga nagdaang araw? Dahil nangyayari yan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya inaddress kaagad yan ni Jesus. Unang-unang sinabi niya. Pag sabi niya, kayo ang salt and light ng mundo. Then sabi niya, kayo magalit sa mga kapatid niyo. Now, tignan natin. Next slide. 3 bagay yun na kung saan pataas ng pataas. Una, hahatulan. Di ba? Next, ano daw? Mananagot na. And then, ano daw? Mapaparusahan. 3 level, kung mapapansin natin. Now, sa bagay na ito, ibig sabihin lang, meron pong importansya na binibigay yung sumulat or si Jesus din nung time na ito. Bakit? Kasi binigyan niyang emphasis na kung sino mang gumawa nito, 3 beses, hahatulan, mananagot, mapaparusahan. Ibig sabihin, sure na sure sa bagay na yon. Kaya kung makikita ho natin, bawat away, hindi ho talaga nagiging maganda yung epekto sa buhay ng mga tao. Puro negatibo ang nangyayari. Kung walang pagbabate sa isa't isa. Now, na-intrigue siguro ang marami sa inyo dahil nagsalita or merong nasulat sa Bible na, next slide, ang sino man daw magsabi ng bobo sa kapatid niya ay manganganib at mapaparusahan sa apoy ng impyerno. Sino parang nagulat doon? Parang kakasabi ko lang yan kaninang umaga. Kinabahan na tayo. Okay? Actually po, yung bobo na salita dyan, yan po ay salita na hindi po talaga Pilipino. Okay? Kundi ang translation niya po sa Greek ay itong word na to, raka. Okay? Ibig sabihin ng raka, worthless. Ano yun? Walang halaga.
Ibig sabihin po, walang laman. Yun po ang ibig sabihin nun. Okay? Pero hindi po ito tumutukoy sa IQ ng isang tao. Kasi madalas, di ba, yung salita na BO para sa atin, ito po ay salita na kung saan sinasabi mong walang alam yung isang tao. Tama ba? Pero yung word po talaga na raka dito, hindi siya tumutukoy sa IQ ng isang tao. Ginagamit po yung word na to particularly na kung saan ginajudge mo yung kapwa believer mo, kapwa mananampalataya mo, saan? Sa espiritual o sa pang-eternal na bagay. Ano yun? Wala kang halaga sa kaharian ng Diyos. Yun ho yun. Iniisip mo na, itong katabi ko, sakto. Anger daw, nagalit nung nakaraan. Aba, impyerno to. Yun ho yun. Kung tingin nyo ho ng isang tao, hindi naman siya talaga gumawa din ng isang bagay, hindi totoo sa kanya yung isang bagay, yun ho yun. Nagsasabi rin ho tayo ng raka sa kanila. Kaya nakalagay dyan, words that are uttered that are not true to the person. Again, saan yon? Sa kapatid. Ngayon magtatanong po kayo, bakit si Jesus naman, ang sarkastiko niya kapag nagsasalita siya sa mga Pariseo, di ba? Sa mga teachers of the law, bakit ganun? Sinasabi niya pang mga ahas kayo o mga ulupong kayo, di ba? Sinasabi niya ganun? So, si Lord ba, na nakapag-break ng sinasabi niya? Hindi po. Dahil bakit? Yung mga teachers of the law talaga, sila po ay hindi, again, yung kaninang graph natin, hindi sila papasok sa langit. Amen? Nakuha natin? Ibig sabihin, hindi sila kapatid. Nakuha natin? Ngayon, tayo ngayon, tignan natin yung naging buhay natin mula ngayon hanggang nung una pa tayo na naligtas kay Lord. Kamusta? Paano mo tinrato yung kapwa mananampalataya mo? Tingin mo ba mas spiritual ka sa kanya tapos siya, hindi naman yan, masyadong active kay Lord. Mas mataas yung ranggo ko sa langit dyan. Pag gano'n na yung tingin natin, meron tayong heart issue. Remember, kapag po tayo nagagalit, lahat naman tayo dito nagagalit, di ba? Pero nakakapagsalita tayo ng hindi maganda sa isang tao unknowingly. Dahil yun yung laman ng puso natin. Pero the Lord Jesus is actually telling us something, baguhin mo yung puso mo para yung lumabas sa'yo, hindi masamang salita. Amen? Meron ng iba, napayuko na. Ano kaya yun? Napayuko na, inaantok? O kaya parang tinamaan, Next slide tayo. Makikita natin po yung parallel na to ng Matthew chapter 5, and then sinulat din ng kapatid ni Jesus na si James. Sa James chapter 4. Alam niyo po, ang sabi ngayon sa James chapter 4, si James po nakikipag-usap siya sa mga Christians na nagkalat sa buong mundo at that time. Next slide please. Sabi niya sa James chapter 4 verse 1, bakit kayo nag-aaway at nagtatalo? Tingnan niyo, Anong sabi niya? Bakit daw nag-aaway at nagtatalo? Ang kausap niya po, hindi mga taong walang relationship kay Jesus, mga taong may relationship kay Jesus. Sila yung nag-aaway-away. Naglalaban kasi sa loob nyo yung pagnanasa nyo. Bakit kaya may kaaway ka sa loob ng church? Bakit kaya kaaway mo leader mo? Bakit kaya kaaway mo member mo? Bakit kaya meron kang hindi pinapansin sa church? Bakit kaya may ganon? Again, it's a heart issue. Sabihin nga natin ulit, heart issue.
Next slide. Sabi naman ni Jesus, verse 27. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. Narinig niyong sinabi, huwag kang mangangaliwa. Pero sinasabi ko sa inyo, sino mang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa, nangangaliwa na din siya sa babaeng yon sa puso niya. So, number 1 ay anger. Number 2 ay tinatawag pong adultery o pagtataksil. Okay? Hindi po pangangalunya. Kasi, yung original po talaga na salita na ginamit doon, tumutukoy po siya sa pagtataksil. Pag sinabing taksil, nangako ka, tapos hindi mo ginawa. Tama ba? Meron kang commitment, meron kang responsibility, tapos hindi mo ginawa. Okay? Yun po yung word talaga na ginamit doon. Kaya actually, hindi lang po ito tumutukoy sa mga may asawa na kung saan sila pa po ay kumukuha ng ibang partner. Tumutukoy din po ito sa relasyon natin sa Diyos. Si James ngayon, sa James chapter 4, verse 4, sinabi niya sa mga Kristiyano, tignan niyo po yung sinabi ni James, mga taksil. Sinabi niya sa mga Kristiyano, mga taksil. Alam niyo po, pag tinignan niyo sa English, ano nakalagay? Adulterous. Same word na ginamit ni Jesus sa Matthew chapter 5. At dito sa James chapter 4. Taksil daw sila dahil bakit? Hindi niyo ba alam na pag, sabay-sabay nating basahin, nakipagkaibigan kayo sa mundo, inaaway niyo naman ang Diyos? Okay, ano ibig sabihin nun? Paano nakipagkaibigan sa mundo? Again, worldliness is not the outward things na meron tayo, pero it is what? The inside. Oo nga, may cellphone ka, may bago kang cellphone. Pero may iPhone ka, wala ka namang ipon, di ba? Wala kang ipon eh. Pero may iPhone ka. Meron naman sa atin, teka, yung pan-tuition ko, ay, di na lang ako mag-aaral, panggagastos ko na lang, pangko-computer ko na lang. Okay, panggagastos ko na lang ng mga gusto ko lahat. Yung para sa pamilya ko, ay, ayoko na, dito na lang, iba na lang. Anong motive ng puso mo sa mga bagay na ginagawa mo? Kasi yung motibo, hindi natin pwede i-judge yan sa isang tao. Tanging ang nakakaalam, sino? Ang Diyos. Kaya it's a heart issue. Ano yung puso mo ngayon? No? Kaya sinabi dito, tignan nyo, dalawang pwede mangyari. Ano yun? Kaya pagkaibigan kayo ng mundo, ano daw? Kaaway kayo ng Diyos. Ibig sabihin, kung hindi okay yung puso nyo, kaaway kayo ng Diyos. So yung pagtataksil, hindi lang po siya sa mag-asawa, pwede rin pong relationship kay Lord. At hindi lang po doon. Tumutukoy din po siya sa kapag kaharap mo yung tao, promise di ko sasabihin, cross my heart. Tapos, ganito na siya. Next slide please. Boom. Nakita niyo ba yan? Billboard na yan. Sino nakakita nito? Orokan yan. Nakita niyo na ba yan? Kabahan ka na, Marites. Bakit? Mas matibay pa sa plastic. Yun yung taksil di ba? Alam mo sa sarili mo, parang secured ka na, tas biglang siya, whoops! Baliwala na lang pala lahat. Ano yung number 1? Anger. Number 2? Adultery. Number 3, tinatawag po na oath breaker o sumisira ng pangako. Sino sa inyo napangakuan na? Woo! Oh, mga nangako na lang, sige. Napangakuan, walang nagtataas ng kamay no? Okay. Sabi ngayon po sa Matthew chapter 5 verse 34, ang sabi po dito, pero sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag mangangako kayo.
So, magkaiba pala yung panunumpa sa pangangako. Pero mamaya, titignan natin, ano ba talaga yung panunumpa na yun? Anong kaibahan niya sa pangangako? Huwag niyong sabihin, witness ko ang langit. Dahil trono ito ng Diyos. So, alam natin, madalas sa mga nangangako, alam natin, tuwing kasalan, di ba? May nangangakong mga groom and bride, no? Sino ditong kinasal at nangako? Taas kamay? Ba't ayaw niyo po, nahiya po ba kayo? Na nangako kayo? Kasi ang hirap po, kasi may mga bagay na hindi ko na nagawa. No? Baka kaya hirap na hirap, Pero meron ba nakapagsabi na sa inyo one time, witness ko ang langit? Ano ibig sabihin ng witness ko ang langit? Okay? Saksi ko ang langit. Ano kaya ibig sabihin nun? Kasi po pwede natin interpret ito ng maraming mga bagay kung ating babasahin lang as is, itong bagay na to, pero malalaman po natin yung ibig sabihin nito sa susunod na verse. Verse 37. Sabay-sabay nating basahin yung 37. Sabihin mo. 1, 2, 3, go! Sabihin mo na lang na yes kung yes at no kung no. Dahil ang anumang idadagdag dito ay galing na sa devil. Alam niyo po, hindi po masama o tinutukoy dito na masama kapag merong sureness sa isang bagay or talagang sigurado ng isang bagay. Hindi po yun yung tinutukoy dito. Ano po ang tinutukoy dito? Ito po, yung tumutukoy dito ay isang overconfidence sa isang bagay. Ano yun? Next slide. So may drawing na naman ako. Hilig ko talaga mag-drawing, So para alam natin, yung katanggap-tanggap, yung yes at no. Halimbawa, sabi ng leader mo, pupunta ba kayo sa Sunday? Yes, sure na sure. Kahit umulan man yan, kita ng Diyos. Tapos umulan nga. Ay, hindi na ako pupunta. Sabihin ko na lang, naintindihan naman ako ni Lord, di ba? Ganun nangyayari, di ba? Ano yun? Yes with overconfidence words. Huwag ka naman magsabi ng, pupunta ka ba? Sakto lang. Anong sakto? Anong sakto? O kaya, pupunta ka ba? Pag-iisipan ko pa. Hindi, yes lang at no. Okay? Pero tingnan natin pag daw yes, tapos parang overconfident, o kaya no na parang, alam mo yun, talagang wala na magagawa, pumuti man ang uwak. Ano yun? Anumang idadagdag dito ay galing na daw saan? Hindi ako nagsabi nun. Alam mo na ngayon, kung nagagamit ka ng demonyo pala. Sabi ng Bible. Hindi po ako nagsabi niyan, Alam na natin kung nagagamit pala tayo. Bakit? Kasi pag overconfident tayo sa isang bagay, pwede palang nagagamit tayo. Next slide. Alam niyo po, si James, sa James chapter 4, meron siyang mga mayayaman na mga kilala na mga Kristiyano. Alam niyo po, hindi ho puro mahirap ang mga Kristiyano. Amen? Mga mayayaman talaga to. Amen? Ito, tignan natin ngayon. Sabi ni James, makinig kayo. Kayo na nagsasabi, ngayon o bukas, pupunta kami sa ganito o ganitong city. Magstay kami doon ng 1 taon. Magnenegosyo kami doon at magpapayaman. Alam niyo po, walang against talaga si James sa pagpapayaman. Ano po ang ibig sabihin ng pastor? Magpapastor na rin po ba kami katulad niyo? Hindi. Actually, ito gawin po natin lahat, magpayaman tayo. Seryoso. Magpayaman tayo. Gamitin natin yung kayamanan para kay Lord. Amen. Pero ito, tignan niyo po napaka-sure nila. Itong mga taong to, na magnenegosyo sila dun sa isang bagay, sa isang city, tapos magpapayaman sila. Parang alam na nila, dahil sa connections ko, dahil sa experience ko, dahil sa degree na meron ako, dahil sa mga certificates, sa mga seminars na meron ako, kaya magtatagumpay ako.
alam mo na kaagad yung isang bagay, advance ka mag-isip. Dahil marami kang bagay na taglay-taglay sa buhay mo. Now, tignan po natin. Next slide please. Alam niyo po, merong book si Jim Collins. Actually, ang name niya po ay James Collins. Kung nabasa niyo po ito, no? How the Mighty Fall. Pwede niyo pong order sa Amazon yan. Alam ko po, $25. Ano? Pero, alam niyo po, nakalagay dyan yung mga multi-million companies way back nung 1990s na kung saan ngayon wala na. Okay? So, naging ano ko rin po ito sa last Sunday natin na PM1 service. So, noon yung Motorola. Ito naman, pakita natin ang cellphone na to. Sino may ganyan ngayon? Yung dala-dala nyo ngayon, yan yung cellphone na ginagamit nyo ngayon. Meron ba? Wala? Ngayon, Pastor Philip? Naiwan nyo sa bahay. Pero ngayon, hindi, ginagamit nyo pa rin? Ginagamit nyo pa rin ngayon, matindi. Grabe talaga ang Nokia, no? Talagang pangmatagalan. Pero alam nyo po, noon, halos lahat ng tao, kapag yung cellphone mo Nokia, di ba? Parang in ka or sikat ka, ikaw yung may ganito. Ngayon kasi di ba ang dami na may Samsung, may Huawei, di ba may mga ganon? And then ngayon, di ba? Makikita natin, bihira yung may Nokia, si Pastor Philip na lang talaga. No, yung may Nokia. Alam niyo po, kasi gusto ko tatawag lang at saka tatawag lang, ayan, at saka text. Okay. Basically, kaya po talaga hindi na umangat yung company ng Nokia kasi nga hindi sila lumipat dun sa pagiging smartphone or meron ng wifi yung cellphone. Di ba ngayon, nakakapanood na ngayon, YouTube, ganyan, marami pang mga bagay. And alam niyo po, ang sabi ni Jim Collins, yung word na ginamit niya sa mga companies na ito doon, ito yung word na hubris. Sabihin nga natin, hubris. Ang ibig sabihin daw nito, excessive pride. Talagang sobrang mapagmataas. Overconfident ka. Meron ka ba namang 75 million users na bumili nung Nokia? Di ba parang, wow, syempre 75 million yun. Unang labas mo pa lang. Hindi kami matatalo. And then, hindi na sila nakinig. Kulang na ng innovation. Wala nang ibang nangyari na pagbabago. So what happens? Bumagsak. Kaya ngayon, si Pastor Philip na lang ang meron. Okay. So, tingnan nyo, no? Sabi ni James kanina, tingnan nyo, no? Di ba, sinabihan niya yung mga negosyante, mga ganyan. Sabi ni James ngayon sa kanila, hindi nyo nga alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Ba't parang sure na sure ka? Confident ka ba sa kakilala mo? No? Parang sure na sure ka doon na ipapasok ka? Confident ka ba sa experience mo na? Confident ka ba sa na-attain mong status ngayon? Confident ka ba sa perang meron ka? Confident ka ba dun sa awards na meron ka? Ang sabi niya, hindi nyo nga alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. So anong sabi niya? Parang usok lang ang buhay nyo. Ano ang usok? Nakikita natin dyan, tapos ano mangyayari mamaya? Nawawala. Hindi na natin nakikita. Nandyan ngayon, maya-maya, wala na. Now, kanino yung confidence ng puso mo? No? Again, it's the issue of the heart. Okay, number 1, anger. Number 2, number 3, number 4, ito po ay retaliation. O tinatawag din pong paghihiganti. Okay? Si Jesus nagsabi ngayon, nagturo sa mga
taong sumusunod sa Kanya. By the way po, yung sumusunod kay Jesus, talaga pong majority ng sumusunod sa Kanya, hindi po nakapag-aral. Wala pa pong mga college noon or kaya free education na ino-offer yung government. Ngayon, di ba, pag pupunta ka, galing kang public, tapos magsi-senior high ka, di ba, merong voucher? Di ba, may ganon? Nakapag-aral ka. Nung time na yun, wala. Okay? So, ibig sabihin, lahat ng mga sumusunod kay Jesus at that time, talagang hindi nakapag-aral. And simple lang naging turo niya. Ano yon? Next slide please. Abay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Narinig niyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Pero sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, ipasampal mo na din ang kaliwa. Alam niyo po, naituro ko to before, ang sabi ko, kung mata sa mata nga, ginawa natin. Sa dinami-dami ng atraso ng mga tao sa paligid natin, bulag na tayong lahat. No? O kaya bungal ka na kung ngipin sa ngipin. Di ba? Hindi ka lang napansin ni sister, galit ka na. Nasuntok mo na yung ngipin niya kagad. Bagsak kagad yung isa. Ikaw rin, sinuntok ka rin sa ngipin. Kung ganito yung mangyayari. Pero ang sabi ni Jesus, ano daw? Huwag gumanti. Kakaiba ho to. Dahil, una sa lahat, next slide, masakit ho kayang masampal. Tanong mo katabi mo, gusto mo matry? Gusto niyo matry? Mahirap ho masampal. Hindi gaano masakit, lalo na kung, di ba, right-handed ang isang tao. Kasi pag sinampal sa kaliwa, mahina pa. Pero sabi niya, iharap yung kaliwang pisngi mo. Ibig sabihin, yung kanan, mas malakas. Ewan ko po kung sino sa inyo nakapanood na dito, merong ganong sport ngayon eh. International Slap Championship. Nakita niyo ba ho yun? Yung talaga nagsasampalan sila hanggang sa ma-knock out yung isa. Okay? Actually, hindi yan, sinabi na, kung sinampal ka sa kanang pisngi, pasampal mo na rin ang kaliwa para pantay, hindi. Okay? Hindi sinabing ganon. Kung hindi, ano ibig sabihin po dyan? Tignan natin. Si Elon Musk po, ito yung isa sa mga billionaire sa buong mundo. In-interview po siya sa Babylon Bee. At yung interview niya, 2 hours yun. Okay? Ako na lang po yung nakinig para sa inyo. Okay? At ito yung nakuha ko dun sa interview sa kanya. Alam niyo sabi niya, we think that retaliation and violence is the key to solving problems and enmities. But actually, I agree with the teaching of Jesus. Sabi niya, that non-violence stops violence. Sa Tagalog ho, para sa mga di nakakaintindi sa English. Next slide please. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Sa tingin natin, ngunit, sa totoo lang, ay sumasang-ayon ako sa turo ni Jesus na ang pagganti ng walang karahasan ay nagpapahinto sa karahasan. Alam niyo ho, sa bansang India, sila ho yung second largest na population sa buong mundo. Ang bansang ho ito, nung time ni Mahatma Gandhi, siya po yung pambansang bayani. Kasi di ba pambansang bayani natin sino? Jose Rizal. Balik natin. Okay, sa kanila naman, ang pambansang bayani ho, si Mahatma Gandhi. Kasi yung ginawa niya na pagpapalaya sa bansang India, laban sa Great Britain na bansa ay non-violence. Okay? Napaka-interesting din ho, next slide please, bakit kaya sa atin, bayani si Rizal? Hindi naman siya nakipagsaksakan, nakipagpatayan, nakipagbarilan. Si Andres Bonifacio, di ba? Tama ba? Talaga nakipagpatayan siya eh. Pero bakit kaya hindi naging pambansang bayani si Andres Bonifacio? Because people, most of the Filipinos, appreciate na non-violence. Kasi ito ho yung makakapagpigil.
Bakit? Imagine na lang ho natin. Kung kayo ho may anak, at yung anak nung kabilang kapitbahay nyo na nasuntok niya, di ba? So, gagawin nyo ho ba? Sige anak, pasuntok ka na rin. Oh. Anong gagawin? Siyempre, di ba? Gagawa silang paraan para masuntok ka kung paghihiganti yun. Pag ngayon, ginantihan yung anak mo, ikaw rin gaganti ka na naman ulit sa iba naman. No? Mangyayari, gaganti rin naman sila sa pamilya mo. Gantihan na nangyari, walang katapusang gantihan. Pero kung di ka lalaban, matatapos yun. Actually, ito rin po yung dahilan kung bakit din naabuso yung mga Kristiyano. Bakit? Kaya ho, di ba, sa lahat ho ng relihiyon na meron, wala naman nagsasabi na, sample lang ho, Buddhist ka pa naman, Muslim ka pa naman, INC ka pa naman, Jehovah ka pa naman, ganyan ka. Ang tanging narinig ko lang ho, ba't ganyan ugali mo? Christian ka pa naman. Born again ka pa naman. May nagsabi na sa inyong ganun? Kung wala pa ho, hindi ko lang alam, baka may question mark din sa nyo. Sa buhay nyo, bakit nga di kayo nasasabihan ganun? Pero, karamihan mo na nasasabihan, alam nyo, mga ganun. Hindi nasasabihin na kapag halimbawa, merong nagawa sa school, sasabihin ba, Muslim ka pa naman? Hindi eh. Lagi, Kristiyano, lagi, born again. Kaya ho, naasar sa buong mundo o kaya mga na-oppress, lagi puro Christian. Lagi. Pinapatay, puro Christian. Bakit? Wala naman silang gagawin sa amin. Kasi kahit naman kami gumawa ng masama sa kanila, mamahalin pa rin naman nila kami. Kita natin yun. But actually, that is the way of Jesus. Hindi natin way. Kung tayo lang ho, makipagpatayan na dun. Ganun yun di ba? Pero the amazing thing about the Word of God, alam niyo po, ang amazing dito, teka, ba't iba to sa gusto ko? No? Ba't iba yung gusto niya mangyari sa gusto ko? Kasi God's ways, hindi ito yung katulad ng pamumuhay natin. Kung paano rin mag-isip ang Diyos, tumingin ang Diyos sa tao, hindi katulad natin. Amen? And He is encouraging us na maging Christ-like even more. Number 5, last but not the least. Hating enemies. Galit sa mga kaaway. Now, sa last portion po ng chapter 5 na ito ng Book of Matthew, sinabi ni Jesus, verse 43, narinig niyong sinabi, mahalin mo ang kapwa mo at iparamdam mo ang matinding galit mo sa mga kaaway mo. O nga naman, kaaway mo, di ba? Kaaway mo eh. So, wala ka ibang magagawa dahil kaaway mo, pwede mong gawa ng di maganda. Pero ngayon nagtuturo si Jesus ng ibang pamamaraan. Ano yon? Mahalin nyo ang mga kaaway nyo at ipag-pray nyo ang mga nagpapahirap sa inyo. One thing, kung bakit nga po nagkaroon din ng independence sa India, people just stop working, tumigil na lang sila. Kahit may ginagawa sa kanila, tinanggap na lang nila. Para ho sila naging poste. Ay kung ikaw, di ba, anong magagawa mo kung lahat wala nang ginagawa sa sarili nila? Talagang tumigil na lang sila, they just lay it down. Ikaw susuko eh. The thing is, sila ngayon, natutunan nila kahit hindi nila nayakap yung Christianity, pero si Mahatma Gandhi po, na-apply niya yung teachings ni Jesus. Kaya nga nasabi niya na, gusto ko si Jesus at yung teachings niya, pero yung mga Christians, ayoko. Kasi bakit? Sila yung hindi gumagawa ng teachings ni Jesus. Remember, kaya ito tinuturo ni Jesus dahil hindi natural to sa buhay ng mga sumusunod sa Kanya. Hindi talaga ito natural sa buhay natin eh.
personally, hindi ito hindi ito natural sa buhay natin. Pero alam niyo po, dito pa lang, hinahayaan ni Jesus na tignan natin yung puso natin. Kasi heart issue to eh. Tanging ikaw at ang Diyos lang nakakaalam. Alam mo sa sarili mo to. Kaya next slide, tignan natin. Kanina na-amaze ako eh. Kasi nagyakapan pa yung iba sa inyo, no? Nagkamustahan, naki-high five. Wow. Praise God. Dahil bakit? Baka hindi nyo pa kakilala yung iba eh. Pero sabi dito ngayon, tinan nyo, no? At kung mga kapatid nyo lang ang kinukumusta nyo, very common naman yun. Di ba kung kilala mo lang? Tama? Kung mga Christians lang kinakamusta mo, tas mga hindi Kristiyano, wala ka nang pakiya sa kanila. Mga hindi Kristiyano yan, di ko papansinin yan. Mga Christian, yan. Diyan ako. Ano daw sabi? Di ba ginagawa din yun ng mga Gentiles? Na mga di kumikilala kay Lord, na yung mga gusto lang nila yung pag-uugali, doon lang sila sasama, o kaya doon lang sila babate, doon lang sila sa mga taong alam nila na hindi nila kaaway, walang beef sa kanilang dalawa. Yun lang eh. Pero iniiba ni Jesus ngayon. Sabi niya, pansinin nyo. Bakit? Tingnan niyo po last verse. Sabay-sabay nating basahin. Kaya, maging perfect kayo. Tulad ng Ama nyo na nasa langit. Ano yun? Perfect. Ako magiging perfect? Di ba parang isipin natin, hindi tayo pwede maging perfect. Sino nga ba? Ano ba yung perfect na tinutukoy dito? Malalaman ho natin yan sa mismong salita na yon pag tinignan natin. Next slide please. Ang ibig sabihin po ng perfect or salita niya ay teleiois. Ano? Na ang ibig sabihin daw, mature. Di ba pag sinabing, uy, matured ka. Pero yung ginamit po talaga doon ay teleiois. Ibig sabihin, mature. Balikan nga natin yung verse. Tingnan nyo, no? Balikan lang natin. Ang sabi dyan, maging matured kayo. Tulad ng Ama nyo na nasa langit. Yun talaga yung word ngayon. Hindi talaga perfect na 100% perfect, pero tumutukoy ngayon sa maturity. Next slide. Yung maturity ngayon pala mga kapatid, hindi ibig sabihin ito nababatay sa edad, kaya ka matured. No? Sa tanda, sa itsura mo, di ba? Mukhang matured yung pagmumukha niya. Ano sabihin nun? Mukhang matanda. Di ba? Pero hindi katandaan talaga ibig sabihin ng maturity. Kung hindi, ano yun? Alam mo na maayos yung pag-uugali mo kapag kaharap mo na yung mga taong hindi mo gusto kaharap. May mga tao ka bang ang hirap sa'yo na harapin sila? Kamustahin man lang sila, hi man lang sila, kamayan man lang sila. May mga ganun ba? Na mga hindi mo na-approach. Hindi pala natin malalaman na ang maturity, matagal na ako kay Lord, matured na ako. Hindi dun. Saan? Kung paano tayo ngayon kumikilala, kumakausap ng mga tao. Hindi natin sinasabi na, may bago. Sila na pumansin dyan. Lahat pala, kahit hindi natin kilala, dapat kinakausap natin. Kaya alamin mo sino may tag dito. Hanapin mo. Amen? Kumilala ka sa kanila, sabihin mo, ako nga pala si ganyan. Kamusta? Welcome dito sa church. Di ba? Dahil bakit? Ito yung nagpapakitang ikaw ay mature. Tanong mo katabi mo, matured ka ba? Now, tignan niyo po paano si Lord makipag-deal sa mga taong hindi nagmamahal sa Kanya? Alam niyo yun, di ba kung merong atraso sa inyo yung isang tao, lagi kayong ginagawa ng di maganda, kahit puro maganda yung ginagawa niyo sa Kanya, ginagawan pa rin kayo ng di maganda. Si Lord daw, matured. Ano ibig sabihin nun? Tignan natin ang James chapter 4 verse 6. Tignan niyo, paano si Lord naging matured? Sobrang mabait ang Diyos
sa atin. Magiging mabait ka pa rin ba kapag yung kaharap mo, kakulit-kulit talaga? No? O kaya talagang hindi na kailangan kabaitan ipakita akala mo. Pero si God, our Heavenly Father, He is perfect. Meaning, sobrang mabait ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kahit siguro na perfect mo yung 5. Ay, Pastor, yung 5 sintomas na yun ata yung bumabara sa puso ko. Ano yung 5? Pakita nga ulit natin. 5 sintomas. Number 1, anger. Number 2, number 3, number 4, number 5. Okay. Posible, baka meron isa dyan sa'yo. O kaya 2, 3, 4, o kaya 5. Maganda dito, honest ka lang sa sarili mo. Huwag mo na itaas. Ako po, 5. Pero kung tingin mo 0, aba kapatid, 0 ngaling ka. Okay? Pero, ang kailangan dito, honesty. Bakit? Puso eh. Heart issue. Amen? Now, ang tanong sa bawat isa sa atin, anong gamot? Kasi nalaman na natin eh. Yun na lang ba? Ay, Pastor, ang dami kong sintomas. Hayaan na lang, di na ako magpapakita sa doktor. Di nyo na ako makikita sa church na to. Ganun ba? Hindi, may gamot eh. Kung may gamot, libre lang, kailangan mo lang gawin, ay ano? Wala kang magagawa kung ikaw lang eh. Anong kailangan mo? Ito lang po. Next slide please. Biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos kailangan natin. Kung tayo sarili na natin, di tayo makapagbago. Dami na nating New Year's resolution eh. Anong month ngayon? O, tinan nyo, next month, ano na? Bare months na, kumakaway na si Jose Maricha, no? Kakaway na siya eh. Ilang tulog na lang. Tapos may isip mo na, ano nga yung mga kailangan baguhin sa buhay ko? Tapos pag nangyari na yung 2024, ay, next year na lang, 2025 na lang ulit. Hindi ho gano'n. Ngayon na natin simulan. May biyaya ang Diyos. Amen? Next slide. Ang kailangan na natin gawin, submit, draw near, humble. Next slide. Yung kaninang verse natin, anong sinabi doon? Sobrang mabait ang Diyos sa atin. Sabi niya nga sa scripture, kontra ang Diyos sa mayabang. Pero binibless niya ang mga humble. Kaya kapatid, next slide, kailangan mag-humble tayo. Pakumbaba lang tayo. Hindi ito po patagalan sa church o kaya marami ka ng experience, alam ko na yan. Alam ni Lord yung puso mo eh. Amen? Alam ni Lord. Now, sa submission, dahil po kung napapansin nyo, hindi na ho tayo nagkakaroon ng offering time. Di ba? Sino nakakapansin nun? Napansin niyo po ba yung parang, ay, kailangan na ba magbigay? Ay, yung iba nagsusulat na. Susulat ka na rin, di ba? Ito po ngayon. Meron po akong example sa inyo ng submission o tinatawag na pagpapasakop. Okay ba yan? Dahil di na rin tayo nag-offering time, kusang loob nyo nang gawin. Okay? I-share ko lang po ito sa inyo, yung pag-offering. Bakit nga ba natin ito ginagawa? Bakit ba tayo naglalagay ng pangalan natin, lalagay ng amount, tapos ihuhulog natin? Ba't nga ba natin ito ginagawa? Alam niyo po, ako rin, nagtataka, isa sa mga katanungan ko sa sarili ko, dahil ho, lahat naman ng nasa mundo, kahit yung tinatanggap natin, sahod, pera, bigay ni ganyan, bigay ni ganito, lahat naman yan talaga biyaya ng Diyos eh. Amen? Nagtataka rin ho ako matagal na, biyaya naman ng Diyos ang lahat. Sa Kanya naman tong lupa, sa Kanya ang kalangitan, ang hangin, ang buong mundo, bakit ko pa kailangan magbigay sa Kanya? Di nyo ho ba natanong yun? Di ba? Sa Kanya naman lahat, ba't ko pa ibibigay yung binibigay niya? Akin na lang, di ba? Yun yung iniisip natin. Pero alam niyo po,
kailangan natin maintindihan na under po tayo ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, ang bawat isa po sa atin, kung sinasabi mong under ka ng lordship ni Lord, nagbibigay ka sa Kanya. Ibig sabihin po nito, ganito lang po yun. Balik tayo 400 years ago, kung saan naglaban si Magellan at si Lapu-Lapu. Okay? Sila Limahong, mga datu, ganyan. Naglaban-laban sila eh. Pero alam niyo po, si Magellan, nung pagdating niya kay Lapu-Lapu, sabi niya, kailangan mo magbigay ng offering sa hari ng Spain. Na sino? King Philip. Yan, di ba, Philippines? Kailangan mo magbigay. Pag di ka nagbigay, papatayin namin kayo. Gegerahin namin kayo. Sasakupin namin kayo. Si Lapu-Lapu ho, anong ginawa niya? Alam niya na kapag nagbigay siya, ano yun? Under na ng Spain ang Philippines. So ano hong ginawa niya? Hindi siya nagbigay. So alam ni Lapu-Lapu, basically, kapag ikaw ay nagbigay, under ka nun. Nakuha natin? Kung paano ho, mga kapatid, next slide, saan tayong bansa? Philippines. Sinong sumasahod dito? Taas kamay, taas kamay. Okay? Nagtrabaho noon, taas nyo kamay nyo, sige. No? Di ba may tax? Bakit? Ba't kinukuha yung tax? Kasi saan ka nabubuhay? Pilipinas. Nandun ka eh. Madaling salita lang po. Ibig sabihin, kung tayo ay nagbibigay, under tayo nung sino man yung authority na nandoon. Pag tayo ngayon nagbibigay kay Lord, sinasabi natin, Lord, under mo kami. Ako, Lord, pamilya ko, sarili ko, sa'yo kami, Lord. Kaya ako nagbibigay sa inyo. Kaya dito na yun, di ba? Hindi nga hindi nga yung binabawas sa sahod, di ba, yung tithes and offering natin, di ba? Bakit? Kasi yung iba, hindi naman part ng lordship ni Lord. Hindi ka talaga sumusunod sa Kanya. Pero kung sumusunod ka, anong sabi? Magbibigay ka. Amen? Pinakamababa, of course, 10%. Pero hindi mo yun binibigay dahil sa may gusto kang makuha or what. Binibigay mo dahil bakit? Part nga yun eh. As your part din, nakasama ka sa kaharian ng Diyos. Amen? Actually, we're not after your money. Hindi po namin hinahabol yung pera nyo. Katulad ng preaching ngayon, it's a heart issue. Ano yung puso mo? Ba't ka nga ba nagbibigay? Tanong mo katabi mo, ba't ka nga ba nagbibigay? Okay? Sabi ng Matthew chapter 6 verse 24, no one can serve two masters, for either he will hate the one or love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Di ba? Alam natin yan. Next slide. Kapag nagkaroon ng gera sa Middle East, sa Russia, ano nangyari? Yung pera natin, bumababa. Di ba? Yung value. Ang taas na ng ano ngayon, gas, tumataas yung bilihin. Pag may gera. But of course, we're doing this, hindi naman talaga, iniisip nga kasi natin, negative madalas eh. Sina pastor kasi baka paghati-hatian nila yun. Hindi. Meron tayong mga treasurer po. Nandiyan yung tithes and offering nyo, nakalista, di ba? Sinasubmit din natin yan sa government natin. Transparent tayo. Amen? Kasi bakit? Hindi po ito yung, alam natin, syempre may pangailangan yung church. Yung aircon na yan, nasa taas, sino nalalamigan ho dyan? Sa baba, nalalamigan ba kayo kahit papano? Una ho sa lahat, hindi ho Holy Spirit yung nagpapalamig na yan. Nagbabayad ho tayo ng kuryente. Hindi ho yan yung parang ano na lang, di ba? Pero ang issue po dito ngayon na gusto nating i-deal,
is our hearts. Kaya yung giving ng tithes and offering, more than the need ng church na isustain niya yung sarili niya, para talaga to sa atin. Maipakita natin na, Lord, part ako ng ng kaharian mo. Lord, ako sumusunod po ako sa inyo. Kaya worldliness, mga kapatid, dito na tayo rin nagtatapos. Hindi to issue ng bulsa. Worldliness is a heart issue. Ano yung puso mo ngayon, kapatid? Tayo po'y pumikit lahat at yumuko. Naanyayahan ko po ngayon na lumapit sa ating Panginoong Jesus. Kung alam mo sa sarili mo, meron 1, 2, 3, o na perfect mo yung 5 sintomas na yon, at nagde-decide ka sa araw na to, gusto mong gumaling sa sintomas na yon. Huwag ka nang mahiya, kapatid. Pwede mo bang taas yung kanan mong kamay? Ikaw lang at si Lord yan eh. Hindi ka naman ma-judge ng katabi mo eh. Ikaw at si Lord lang yan. Lord, nakikita niyo po yung mga ilan na nagtaas ng kanilang kamay. Lord, mahirap po umamin sa kasalanan. Mahirap umamin, Lord, sa mga ginagawa naming hindi maganda. Pero Lord, nakikita niyo po, sabi niyo sa inyong mga salita, kung humble kami before you, Lord, you will surely forgive us, accept us, cleanse us, Lord. You will change. Babaguhin niyo po yung puso namin. Kung may nakakitaan ka, Lord, ng pusong basag, puso, Lord, na broken talaga, puso, Lord, na matigas, iba-ibang klaseng puso, Panginoon, na kung saan hindi po sumusunod sa kalooban niyo. Ang dalangin ko, Lord, yung puso na meron ka, ito po yung maging puso namin, Panginoon. Sa gayon po ay magawa namin yung naisin mo. Lord, we thank you dahil meron pong mga sumunod sa prayer na ito, na kung saan they truly want to be changed. Lord, I believe you will bless each and every one of them. At patuloy niyo, Panginoon, babaguhin, itatransform ang buhay ng bawat isa for your glory and your glory alone. In Jesus' name. Tayo po yung magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan.